Unahan sa mga balita sa Sari 47. 42 milyones pesos ngainabang gitunong sa Kapitolyo sa 7 ka mga lungsod sa Tercero Distrito. Pundo gamiton pagpatuman sa mga infrastructure projects. Kapulisan sa probinsya sa Sugbo nangandam na sa special election sa ikatulong distrito sa Negros Oriental karong Disyembre. Tulaan 10 milyones pesos gabalor sa drugas nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sud sa duha ka adlaw nga anti-illegal drug operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, moabot sa 42 milyones ka pesos nga hinabang ang gitun kapitulo ngadto sa 7 ka mga LGU sa Tercero Distrito. Ang matag lungsod na kadawat og tag 8 milyones ka pesos nga gamiton alang sa mga infrastructure projects. Gipanguluhan ni Governor Gwendolyn Garcia ang pagtunol sa Chique gikan sa mga mayor ngadto sa 3rd District. Atol kini sa Caravan of Services nga gipahigayon kagahapon didto sa Dakbayan sa Toledo. Nadawat nila ang maong hinabang isip insentibo human mitambong sa Provincial Development Council meeting o huban pang mga mahinungdanong panagtigom sa Kapitolyo. Siyudad sa Mandawi ni pirma og usa ka Memorandum of Agreement tali sa Global Electric Transport. Aron kini pag-deploy og electric nga bus diha sa kadalanan sa siyudad sa Mandawi. Napo ka mga bus ang una nga i-deploy sa Mandawi nga moserbisyo sa mga senior citizens, person with disability ug mga trabahante sa City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gilauman nga aduna na unyay magbiyahe nga electric bus sa kadalanan sa Dakbayan sa Mandawi sa dili pa mahuman ang tuig. Kini human nagpirmahay og Memorandum of Agreement ang syudad o Global Electric Transport Philippines Conget. Ang kumpanya ang mo-deploy og napo ka unit sa electric bus sa syudad, samtang ang Dakbayan ang mohatag og charging station, parking areas ug bus stops. Gawas sa i-deploy sa kumpanya, ang syudad mopalit usab og usa ka unit nga magamit niini. We're toying the idea of nga kuan gyud no ato ning isud gyud ang electric buses sa dinis Dakbayas Mandawi, and we are exploring more kuan no avenues ug unsaon nato pagkuan sa even sa co-ops nga kuan. Ang e-bus nagamit og kuryente og dili gasolina. Aduna kini kapasidad nga 30 ka mga pasahero, air-conditioned, adunay CCTV camera og smart application. Si Hil Rituya ang legal officer sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team niingon nga ila pang i-finalize ang ruta sa maong bus. Ang bus libreng mo serbisyo sa mga senior citizen, persons with disability ug mga trabahante sa City Hall. Hatagan unya sila og riding pass sa Dakbayan. Free depende sa Mandawi mo na planuhan pa man. But basically kini gid siya makatabang gini siya sa atong growing transportation needs gid sa kuan gid daghan kuwang bitag kanang kuan kanang mga buses kuwang gid. Apan gitinguha sa syudad nga i-integrate ang electric bus sa pampublikong transportasyon aron makatabang maminusan ang air pollution. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipahibaw ni Presidente Bongbong Marcos nga nakabakwit na ang laing 40 ka mga Pilipino gikan sa Gaza Strip paingon sa Egypt. Sa iyang video message, gipahibaw nga luwas na silang nakagawas sa Rafah Crossing o sa Lauman nga makapauli na dinhi sa Pilipinas sa sunod nga adlaw. Nahitabo kini subay sa nahimong pakig-alayon sa Department of Foreign Affairs o mga embahada sa Israel, Jordan o sa Egypt. Gipanginaot ni Marcos Jr. nga makalingkawas usab sa nagpadayong kagubot tali sa Israel ug sa Hamas ang uban nga mga Pilipino
kuyog sa ilang nga pamilya. Gawas sa mga Pilipino, daghan usab nga mga langyaw nga adunay pasaporte ang nagpaabot sa Rafah crossing aron makabakwit na usab. Umaasa ako na yung natitirang kababayan na nagnanais ding makauwi, makakatawid na ng maayos kasama ang kanilang mga asawa at mahal sa buhay. Magbibigay uli ang aking tanggapan ng kaukulang balita tungkol sa mga pangyayaring ito. Nakahigayon sa pagsalmot si Presidente Bongbong Marcos ay kanapo katuig nga paghandom sa super typhoon nga Yolanda didto sa Tacloban City. Alang niya, dili ang ayang kalimtan kadtong mga wa pa makit-i human giigo sa mga kusog nga bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mitambong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikanapo nga anibersaryo sa Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City karong adlaw. Gisugda namong paghandom sa Saka Santos nga misa sulod sa Tacloban City Convention Center. Diin present ang mga kabanay sa mga namatyan sa mga kusog nga bagyo. Gawas ni Marcos Jr. nitambong usab sa mga kalihukan ang pipila ka mga opisyal. Lakip na si House Speaker Martin Romualdez. Nakaiginusab sa paghandom si Marcos Jr. ngadto sa mga namising human sa kusog nga bagyo niadtong 2013. Dungan sa paghangyo nini sa publiko nga di gayud sila ang ikalimtan sa kasing-kasing ug huna-huna. Alam nyo, yung pinaghirapan po natin, the suffering that we went through during Yolanda will not go to naught because we have shown the rest of the country and the rest of the world what needs to be done. Niadtong Nobyembre 8 tuig 2013, mabot sa kaping 7,000 ang nangamatay ug nangawala tungod sa bagyong Yolanda. Dinana sa 350 km/h ang gikusgon. Human sa mong katalagman, ipasalamatan sa kagamhanan sa Pilipinas ang mga organisasyon nga nihatag og dakong pagtagad sa climate change, ingon man ubang hinabang. Ato sa commemoration, nakaigayon sa pagtuno sa hinabang nga pabalay gikan sa National Housing Authority ngadto sa 3,000 ka mga beneficiaries. Ian Navarro, CCTN News. Arsobispo sa Sugbo Jose Palma na mahayag nga gikinahanglang seryosohon ang isyu sa climate change human nga ng labay nga mga bagyo. Dungan kini sa nahimong pagbalik lantaw sa labing kusog nga bagyo usa ka dekada na ang nakalabay. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Usa ka dekada na ang nakalabay human apil sa gigo sa Super Typhoon Yolanda ang probinsya sa Sugbo. Ingon man ang mga kasilingan ng probinsya sa Kabisayan. Nakaigayon sa pagbalik lantaw si Arsobispo Jose Palma sa pait nga kahimtang ngadto sa mga naggub-an og panimay ug uban pang mga apektadong pamilya. Apan bisan pa man, dako hinuon ang iyang pasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa mga nitabang human sa kusog nga bagyo. Maong napamatud-an niya nga nakaya sa mga Sugboanon human sa mabangis nga katalagman. There, you know how I feel. You can smell even the stink of those who were still covered. And when we say like ground zero, literally, you could not help but shed tears. And because I have been there, I know how it looks. Human sa bagyong Yolanda, daga mga bagyo usab ang naagian sa Sugbo pagkalabay na sa mga panahon. Maong giyawhag ni Palma ang mga hingtungdang ahensya ug ubang sektor nga seryoso na gayud ang issue sa climate change. Kinahanglan nga systematic ang pagkigalayon sa managlaing mga ahensya sa gobyerno. Kini aron maatiman gihapon ang mga panginahanglanon ngadto sa mga apektadong residente human sa katalagman. I also would wish and I pray na a more systematic planning for the province and the city. I think in particular in the future our need for water, for instance, some were saying we can always ask from Bohol. I said, forget it. Ian Navarro, CCTN News. Nihimo og coordination meeting ang Festa Committee sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa umabot nga kasaulugan sa kapistahan sa Birhen sa Rigla. Lakip sa ilang gi-finalize ang pagpahigayon sa fluvial procession karong adlaw nga Domingo, kun adlawng Domingo nga magsugod sa Roro Port sa lungsod sa Cordoba. Lakip sa mitambong sa meeting mao ang Philippine Coast Guard, Jumalia Shipping, kadagkuan sa Birhen sa Rigla ug uban pang ahensya. Nipahigayon usab og pakisusi ang technical working procession nga committee
nga sa barko nga Jumalia Shipping didto sa barangay Labugon, syudad sa Mandawi, nga mao'y gamiton isip galyon. Magsugod ang fluvial procession sa alas 7 sa buntag gikan sa Roro Port sa lungsod sa Cordoba paingon na sa Birhen sa Rigla sa barangay Poblasyon. Musunod, kapulisan sa probinsya sa Sugbo nanganamda aron pag-augment sa special election sa ikatulong distrito sa Negros Oriental karong Disyembre. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, nangandam na ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo alang sa special election sa katulong distrito sa Negros Oriental karon nga Disyembre. Daghang mga police personnel ang gigong ipada sa maong dapit gikan sa nagkadaiyang probinsya sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa unang semana sa Disyembre 2023, ipigayon sa Commission on Elections ang special election sa katulong distrito sa lalawigan sa Negros Oriental. Humani bakante sa Kongreso ang posisyon sa pagka-congressman subay sa kasong ginamigitan ni Arnolfo Arnie Teves. Tungod nini ang Police Regional Office 7 nangandam na alang sa paghatag o hugot nga seguridad alang sa malinaon ug hapsay nga special election. Si Police Colonel Percival Surilia, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nagkanayon nga doon na sila giandam nga mga personel nga ipadala sa Negros Oriental tungod kinahanglan nga daghan ang pulis nga ipakatap sa mong distrito atol sa piniliay. Gilikayan sa kapulisan nga dunay dugoon nga hitabo human sa insidente nga pagmasaker sa panimay ni Governor Ruel Digamo niadtong Marso 2023 kay resulta sa iyang kamatayon o pagkakalasa laing siyang pa ka mga kinabuhi. Sa pagkakaroon nag-andam kami kay kinahanglan og daghang personnel na kinahanglan para sa Negros Oriental. So nagpaabot rami kung pila ka buok ang pangayoon sa amo. Para sa special election, sir? Yes, this coming special election. Naramon tayo na tao po, sir. Natay na tao. Ang Visayas kumahan nanganda na usab alang sila nga pagpadala og mga sundalo sa Negros Oriental. Mato ni Lieutenant General Benedict Arevalo, ang Visayas Command Commander, nga andam na sila kung mumando na ang Comelec Uban sa kapulisan sa Central Visayas. Ang tibok probinsya gipaubos kini sa Comelec Control hangtod sa Nobyembre 29, 2023 apan gipahibaw sa chairman sa mga ahensya nga mulanat pa ang pagkontrol sa Comelec hangtod matapos ang special election sa Disyembre 9, 2023. Arnold Bustamante, CCTN News. Commission on Election sa syudad ni pahimangno pagbalik sa mga kandidato sa nilabay nga barangay o sa guniang kabataan elections diha sa Dakbayan sa Mandawi sa pagtangtang sa ilang mga campaign materials. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Siyam kaadlaw human sa barangay ug sangguniang kabataan elections ni atong Oktubre 30. Aduna paggihapoy pipila ka mga tarpaulins ug uban pa nga campaign materials ang wala pa natangtang ug nahipos. Matod sa Commission on Elections nga kinahanglang kuhaon sa mga kandidato, daugman o pilde ang mga materialis nga ilang gigamit sa pagpangampanya. Even the authorized common user areas, kinahanglan po ng nila tangtang. Ang uban na nangtang naman, so hopefully ang uban nawa pa katangtang nila ang pangtang. Napay wa gid katangtang dali. Nay uban. Sa guidelines sa COMELEC, ang mga kandidato nga mapakya sa pagtuma niini mamahimong mag-atubang og election offense og disqualification sa pag-asumer sa katungdanan ingon man sa pagkapriso sud sa usa ngadto sa 6 ka tuig. Hinuon matod sa election officer nga kung anaa sa private property, magdepende sa tag-iya kung gusto niini nga ipabilin ang campaign materials. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo, wa pa makahukom kung si kinsa ang ilang paluyuhan isip ABC President. Kini bisan pa man nga ang kasamtangan nga presidente nga si Franklin Ong mipakita na og suporta kung mipakita na og suporta kang Mayor Michael Rama. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mioy.
Bisan pa man nga mayoriya sa mga nakadaog nga mga kapitana sa miaging barangay ug sangguniang kabataan election mga kaalyado sa barog PDP laban nilang Cebu City Mayor Markil Rama ug Vice Mayor Alvin Garcia, apan wala pa muhinganlan si Garcia sa magpapili isip presidente sa Liga ng Punong Barangay nga molingkod sa konseho bisan pa man nga mipaabot na og suporta si Rama ngadto kang kasambagan kapitan og incumbent ABC President Franklin O nga pagbalik sa ABC. Matod ni Garcia nga mokonsulta pa siya sa mga kauban sa partido, ilabi na gyud sa kusog nga siya mao'y presidente niini uban ang iyang amahan nga si kanhi Cebu City Mayor Alvin Garcia. So as of now, I'm not going to endorse anyone, but doesn't mean to say I will not endorse somebody tomorrow. Let me give me time to consult the city councilors, the barangay captains, and also some of our ward leaders. Dugang pasabi si Mayor nga andam siya nga suportahan kung kinsa man gani ang nauyunan sa kadaghanan. Ilabi na nga ang mga konsihal nga kauban niya sa konseho ang ilang makauban na unya nga sumusunod sa mga tuig. Gani mapasagarbuhon og kontento si Garcia sa performance nga gipakita ni Ong sa konseho nga nabuhat ilabi na sa kaayuhan sa mga pagpalambo sa mga kabarangayan sa syudad. Maayo man, no? I have not heard anything negative about his performance, but it doesn't mean to say that we cannot find anybody else aside from him, diba? So we have to open our eyes, our options also, because di masad pwedeng mupiyong lang ta og. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Mga pari nga ni Salmo sa nagpadayon nga National Retreat for Press 2023 ni paambit sa ilang kasinatian o pamalandong samtang gikalipay ni Arsobispo si Palma ang nahimo nga local participation sa Sugbo sa maudako nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Napunog gyapon ng IEC Convention Center ning Dakbayan sa Sugbo sa kapin 2,000 ka mga pari alang sa ikaduhang adlaw sa National Retreat for Priests 2023. Gawas sa mga pag-ampo ug pagpamalandong, nakaigayon sa pagpamati ang mga pari sa mga dinapit nga bisita gikan sa laing nasod. Nakaigayon sa pagpaambit ang pipila ka mga pari silang kasinatian sa mong kalihukan. Sama na lang ning batan-ong pari gikan sa Archdiocese of Lipa sa Batangas nin pinagi sa retreat, mas nataganog dakong pagsabot ang iyang bokasyon. Siya hinuon ang katapusang pari nga naordinahan na una panaygo sa pandemya ang nasod nitong 2020. Grounding kung nasaan na yung aming priesthood at yung brotherhood po, yung sacramental brotherhood na tinatawag namin mga pare, mas nai-strengthen kasi kita namin marami kaming mga kapatid na katulad namin ay striving for holiness. Alang usab ning pari gikan sa Diocese of Digos, nakahatag kini og dakong silbi ngadto sa iyang bokasyon ang mga nakuang pagtulunan gikan sa mga international speakers. Paninguhaon niya nga mapaambit niya ang mga nakatunan ngadto sa mga laiko sa iyang parokya. Among puy-an gyud ug unsa ang pagkapari namo, dili lamang kay sa among pagsuta na kundi ipakita namo sa among buhat ang amuang gi-promise nga si Jesus ang atong sentro sa tanan, atong alagaran sa tanan. Mas yataganog dakong gibug-aton ning sakop gikan sa Commission on Worship sa Archdiocese of Cebu ang responsibilidad sa pagkapari. Mato diya nga pinagi silang retreat, mapainomduman sila sa ilang gibuhaton isip mga sinugo usab sa Dios. Despite sa amo ang unworthiness, despite sa ako ang mga limitations, and yet God still chose us, no, to be His priests. No? Gikalipay ni Archbishop Jose Palma ang dakong partisipasyon sa mga pari ubos sa Archdiocese of Cebu. Nasayran nga dulan 400 ka mga pari ang nitambong ug nakigbahin sa National Retreat for Priests nga gikan sa Sugbo. Because we're searching for holiness. And I think that made a good, I would say, link to what Sister Bridge was also emphasizing, you know. And to us, I'm most happy that the response, of course, of the clergy to the different themes are most inspiring. Lauban nga sa puso ng tulo ka adlaw nilang kalihukan ug mga lawa pinagi sa renewal sa nahimo nilang saad isip mga pari. Gian Navarro, CCTN News. Kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu ni pasiugda og sa ka Fiesta Job Fair
karong adlaw. Kapin sa 1,000 ka mga trabaho ang nahimong aplayan gikan sa 28 ka mga employer. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Ni pasiog daw Fiesta Job Fair ang kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu karong adlaw nga gipahigayon sa The Outlet Barangay Basak sa mao nga syudad. Kaganihang alas 10 sa buntag pa lang, mikabat na sa 13 ka mga aplikante ang na-hire on the spot kun hot sa mao nga job fair. Ang Public Employment Service Office Conpeso Manager sa syudad nga si Kim Francisco nang hinaot hinuon nga madugangan pa ang mga aplikante nga ma-hots. Gitugan ni Francisco nga mukabat sa kapin sa 1,000 ka mga bakante nga trabaho ang mahimong ma-applyan sa mga job seekers. Gikan sa 28 ka mga kompanya o employer nga misalmot sa job fair. Nag-generate og 1,150 ka mga job vacancies. And so far, as of 10 in the morning today, doon na kita mga 13 na kabuok ng mga successful nga mga job seekers nga na-hired on the spot. No? So, sayo pas kabuntagon, nakahatag na ta og trabaho sa atong mga kaigsuonang mga nangindahay pagitag trabaho. Kanya lipay kay tanong kaya nga itong mga participating companies are kanang ni offer gid sila mga available job vacancies. No? Awag usab ni Francisco nga sa mga job seekers nga magdala og daghang resume o biodata aron maka-apply sila og daghang kompanya o employers. Lakip nga nilinya kaganihang buntag sa job fair mao si Kate Sumaylo, 23 anyos, 15 graduado sa kursong tourism. Suma ni Sumaylo nga kini mao'y unang higayon nga misalmot siya og job fair sanglit bago pa siyang nahuman sa iyang pag-eskwela. Malaomon hinuon siya nga madawat sa kompanya nga iyang gi-applyan. Super okay na sir. Waiting lang sa mga another final interview sir. Patch Anthony Inso. Sisi Tianus. Kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu mopasiugda og mga kalihukan karong buwan sa Nobyembre alang sa mga kabataan. Kini subay na sa pagsaulog sa National Children's Month. Si Patch Anthony Inso mobalik sa report. Mupasiugda og mga kalihukan sa syudad sa Lapu-Lapu alang sa mga kabataan karong buwan sa Nobyembre. Kini subay sa pagsaulog sa syudad sa National Children's Month. Matod ni Mayor Junior Dahong Chan nga lakip sa mga kalihukan mao ang Children's Congress o ang State of the Children's Address nga naghisgot kabahin sa mga concerns nga naglibot sa mga kabataan ug kun unsa ang mga lakang nga himuon sa syudad. Nagpakita lamang kini sa atong katakos o kasinsiro sa pagpangalagad diin ang tanang atong tagaan o patas na pagtagad. Ilabi din gayon ang mga problema o yangomo sa mga kabataan sa ato ang dakbayan. Gipasal hinuon ni Chan nga seryoso ang syudad sa paghatag og patas nga pagtagad sa mga suliran hilabi na sa mga yango sa kabataan. Gawas nini gipahibaw sa mayor nga ang konseho ni palabang usab og resolusyon nga nag-awhag sa Civil Registrar's Office nga himong libre ang late registration sa mga kabataan apil kadtong dunay mga correction sa entry sa ilang mga birth certificate. Pasal na o balaod nun na matag Nobyembre, libre na ang late registration sa mga kabataan, labi na doon ay mga correction sa ilang birth certificate, wa na ibayad basta buwan sa Nobyembre. Muna pahimusli ninyo ang gayon sa buwan sa Nobyembre. Pasidonggan usab sa syudad karong buwana kadtong mga kabataan nga midaog sa mga lokal na sudnon og international nga kompetisyon nga naghatag og dungog sa mga upunganon. Patch Anthony Inso. Sisi Tianus. Musunod, dulan 10 milyones pesos nga balor sa drugas nasakmit sa PRO7 sud sa duha ka adlaw nilang operasyon. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, dulan 10 milyones ka pesos nga kantidad sa ilegal nga drugas nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas. Sud lang kini sa duha ka adlaw nga managlahi nila nga anti-illegal drug operation.
Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 10 milyones ka pesos nga valor sa illegal nga druga sa nasakmit sa Police Regional Office 7 atol sa managlahi nga operasyon ini sa Central Visayas nito Nobyembre 6 hangtod sa 7, 2023 nga resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga drug personalities nga mga high-value individual. Nito Lunes gabi Nobyembre 6, usa ka 18 anyos nga drug personality ang nadakpan sa mga personel sa Drug Enforcement Unit sa Panglao Municipal Police Station sa Bohol Provincial Police Office atol sa bypass operation sa Barangay Tawala. Nakuha sa suspitsado nga wala lang nganli sa kapulisan ang 150 gramos nga ito ang shabu nga doon standard drug price nga 1 ka milyon ka pesos. Sa susamang adlaw 30 anyos nga babae ang nasikop usab sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office dito sa Barangay Paho nga nakuha og 1.1 kilo nga ito ang shabu nga mobalor sa 70,480,000 pesos. Samtang ang Provincial Drug Enforcement Unit o Provincial Intelligence Unit sa pakigalayon sa Sibulan Municipal Police Station sa Negros Oriental Police Provincial Office milusad usab og anti-illegal drug operation nga may resulta sa pagkasikop sa 33 anyos nga lalaki nga nakuha og 50 gramos ng kituang shabu nga mo kantidad sa 340,000 pesos ito sa Purok Maisdaon lungsod sa Sibulan. Tungod ni gidaig ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, ang iya mga personel nga walay hunong silang kampanya batok sa illegal nga druga sa Tibok Region 7. Samtang sa probinsya Sugbo, nakasakmit sila kapin sa 13 gramos ng ito ang shabu nga doon ay balor nga 90,000 pesos o pagkasikop sa 16 ka mga drug personalities sulod sa kasimana nga anti-criminality operations. Mato ni Police Colonel Percival Surilia, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nagawa sa illegal nga drugas gihingos nga Sablila ang ilang pagpangita sa mga wanted persons sa lalawigan. Di nakasikop sila 12 dino sa niini nabutang sa listahan sa mga most wanted person. Sa ato ang operations against most wanted persons or other wanted person, nakadakop taog usa ka most wanted person o 12 other wanted persons. Sa ato ang campaign against illegal drugs, illegal possession of firearms, natay 7 operations and naka-aresta og 3 ka tawo. Nakalusad usab silang 7 ka mga operation batok sa loose firearms nga may resulta sa pagkasakbit sa 8 ka tag-as nga kalibre sa armas ug pagkasikop sa 3 ka mga suspitsado. Mabot usab sa 50 ka mga tawo ang nadakpan sa kampanya batok illegal gambling din kasagaran niini tigbakay og illegal numbers game. Arnold Bustamante, CCTV News. Abogado sa mga kanhing membro sa MCWD Board subling mi question nganong gitangtang sila sa pwesto sa panahon ni Mayor Edgardo Labilla aron ibutang si Attorney Joey Dalos. Kini sukwahi sa gipagawas nga desisyon sa Local Water Utilities Administration nga invalid ang pagtudlo ni Mayor Michael Rama sa tulo ka bag-ong membro sa MCWD. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Human nga may pagawas og pamahayag ang Local Water Utility Administration nga imbalido ang pagtudlo ni Cebu City Mayor Michael Rama sa tulo nga bag-o nga miyembro sa Board of Directors sa Metropolitan Cebu Water District. Ki-question pagbalik na Attorney Vergel Ligutan ang abogado sa kaning miyembro sa board nga sila Augusto P. Jr., Attorney Ralph Sevilla ug Attorney Cecilia Adlawan ang pagkatangtang sab nila kaniadto panahon ni kanhi Cebu City Mayor Edgardo Labilla. Pasabot pa niya nga niadtong pagkatangtang isip chairman ug member of the board sa tulo kini pinaagi sa pagtudlo sab ni Labilla nilang Attorney Dalos. Si Rama dili kuno ka terminated Dalos ug uban pa. Nganong na-terminate man ni Mayor Labilla si MCWD directors Pe, Adlawan and Sevilla. Dako kay na siya ng pangutana. So kung illegal ang pag-terminate kan Dalos sa mayor, nganong legal man ang pag-terminate kang Pe, Adlawan o Sevilla in 2019. Kasasamang pag-question nila kaniadto sa desisyon ni Labella nga pagtudlo sa miyembro sa board sa MCWD, moosab ang giingon nga pag-question og buot nga ipagtigbabaw ni Dalos. Gidugang paniya nga dili sila kadawat sa desisyon sa LOA nga mao'y gibarugan sa gibuhat nga pagtudlo ni Rama nilang retired General Mel Feliciano, Aristotol Batuhan ug Nelson Uvalios. Tungod sa susamang argumento, wala kini gisunod. Labella had the authority to terminate.
And now when when his work is at stake, he is now singing a different tune. He is now saying that the mayor has no authority to do that. So the duplicity is just unfathomable. Murag di ko kadawat, no? Nga just because ang imong trabaho is on the line, you are singing a different tune. Gani ang naapay pending nga kaso sa Supreme Court nga giduso silang ligutan na batok sa kampo nilang Labella o GLOA nga giingon illegal ang pagtangtang sa unang 3 ka miyembro sa board. Apan giklaro na Attorney Joey De Luz nga ang pagkatangtang nilang Sevilla o Adlawa na desisyonan kini gikan sa 8 ka syudad ug munisipyo nga mipaluwat og resolusyon sa paghatag og otoridad kang Labella nga makapili og mga tawo nga mohulip sa posisyon nga nabakante nilang Issued a resolution from the council approved by the mayor asking Labella to remove. So it's not the action of Cebu City alone. It was supported by all the stakeholders of MCWD. And stakeholders MCWD is the 8 man, is the 8 LGUs. It was supported. Then Labella submitted it to LUA for their consideration. So, sige mo Mike, pero si Mike on his own lang siya. Siya ragyot, nga ingon nga i-terminate na ko. Gidugang panidalos nga sa wala pa sila maopisyal nga nilingkod isip mga miyembro sa board, tulo kini kabuuan nga nabakante nga gitemporaryo nga gidumalas sa LOA. Pasabot pa niya nga giatagan lang og pagtugot nga makapatangtang sa pwesto sa miyembro sa board gawa sa LOA mao ang Ombudsman og Civil Service Commission. Ang tibuok naman ng stakeholders, ang gibuhat sa LOA is to create an interim board while they will investigate the previous board. So, nagpadaog 3 ka empleyado ang LUA dinhi. And then, for the meantime, sila mo'y board for almost 3 months. Bisan pa man nga milingkod sa katungdanan silang Feliciano, padayon gihapon ang pagmonitor ni De Luz sa mga proyekto sa MCWD. Ilabi na gyud nga siya gihapon mao ang opisyal o giila sa LOA nga chairman sa MCWD board. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Mo katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 at angi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod karon dayon. Sangan sa ko ang partner nga si Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Mga kaigsunan, following Jesus is not without cost. And Jesus does not hide the fact that it is not easy to become a disciple. Now the gospel today is according to Luke 14:25 to 33. It is either accepting Him as Lord and Savior or rejecting Him outright. Nothing is in between. You cannot become a part-time disciple. Mga kaigsunan, the gospel reading above mentioned at least 3 things that we need to do so we can become His disciple. First, we should make Jesus our priority and everything will fall into place. We love our families and friends. But if they tell us to stop going to church, we should not listen to them. Instead, we pray for them, and in due time, they will understand and even become our fellow Christians.
Second, it is necessary to carry our own cross if we want to follow Jesus. This means death to ourselves, to our ego, to our old habits, even our behaviors, so that we can have a new life with Him. Gusto kang magbago? Pag-uunin mo imong kinabuhi. Kung mao, ayaw pagpanuko sa pagpasaan sa imong cross. Dili ni sayon, apan tabangan ka sa Ginoo. Siya na kanunay aron motabang kanato. Now the third, we are asked to renounce our positions to be a disciple. Many times our devotion to our business or professions give us less time for our spiritual growth. Likewise, our material wealth becomes a source of sin because we are too attached to them. We should use our position to glorify God and not to bring us to damnation. In short, Jesus is telling us that we should not let anyone, including our family members and even our friends, to hinder us from following Jesus. Neither should we let anything, including positions, to prevent us from surrendering our life completely to Him. To be true disciples, we must make Jesus our foremost priority. Our members, our number one. Siya gayud pirmi. All other things become secondary. Jesus demands a high standard of living for His followers. The gospel reading above shows us that He does not want any competitor for His attention. He wants His followers to give Him their total focus, full commitment, and undivided loyalty. Mga kaigsunan, while Jesus wants us to give up our worldly possessions, He promises us more than what we can renounce. Now, if we leave everything to follow Him, He will give us a return on invested 100 times. Usa ka gatos kapilo ang ibalik niya kanato. We give up earthly riches, but according to St. Paul, we become heirs of the kingdom of God. Our attachment to the worldly thing is a big obstacle in deepening our relationship with God. Jesus is calling each one of us, you, me, and all of us, to be attached to Him, to be detached from the world. Biyaan na itong kalibutanon. For it is only in letting go of these attachments that we can be able to experience the peace and joy that Jesus offers. Mga kaigsunan, hinaut unta, kani akong gihatag karon kaninyo, maisilsil ninyo sa iyong hunahunang iyong kasing-kasing. Mag-ampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, here we are, Lord. Yes, it is true that it is hard to detach from our worldly things, our worldly position, our worldly craving. But Lord, we ask you, Lord, to help us
to leave behind all of those worldly things in us and focus in following you. Yes, Lord, we want to follow you. Yes, leaving behind our old self, to have a new life so that you can use us fully. Lord, let us be an effective instrument of yours. Purify and cleanse us, and most of everything is shield us with your most precious blood. And Mama Mary, stay beside us always, so that when we are about to falter, you'll be there always to remind us and cover us with your bloom-mantle of protection. All of this, Father God, we ask for your Son, Jesus, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat mga kaigsunan sa pag-uban kanako. Ug magkita-kita na sabta. Shalom.